ng Twisted Minds. Ayan na! Oh. Ramdam na natin ang hype sa Champions Arena. Ilang segundo na lang at magsisimula na ang draft. Nag-iingay ang mga Cavalry at mga Sonics. They are waiting kung ano nga ba lalabas sa draft na ito. Once again, blue side para sa Onyx Philippines, TLPH para dito sa red side. Tatanggalin na agad yung Fanny, mukhang hindi ito lalabas sa larong ito. At yung Harith na ilang beses nilaro ni Oheb ay hindi din lalabas sa game number 1. Alam mo, hindi na ako magugulat if ever na tanggalin din nila dito yung Joy para sa game natin. Na para medyo malimit na agad talaga yung mga heroes sa mga jungles. Kasi bumalik na tayo sa mundo nila Baksha, bumalik na tayo sa mundo ng mga Fred din. Baka ganun muna ulit ang ating first game. Pero pag ban naman dito si Joy, hindi natin sure kung ibaban ba dito nila Coach sa why not yung chip. Kasi open pa yung chip. Ayun, binan na nila. Ayan na, and with that chip ban, mukhang hindi rin ito malalaro ni JP, but the Jawhead is available. Ay, oo nga Isa pala. sa mga nilaro ni JP na talagang naging kamandag during the regular season. Kaya naman kailangan nating bisitahin Sir Midnight. Available po ba ang inyong serbisyo? Available basta ikaw, Sir Romy. Ayan na, Sir Midnight. Nakita na natin at patapos na nga ang ating banning phase in the first picking phase. Ano bang mga pwede nating ma-expect sa pagpasok ng Game 1 na to? Bulagaan na ba agad para sa pinakaunang serye? Pwede natin makita yung mga meta heroes ng playoffs. Nandyan sila Zushin, yung Baksha, even yung Joy na nabanggit yung kanina. These are openers na pwedeng makuha ng both sides. So TLPH, binawasan nila yung opener dito ng Onyx Philippines and you'd also want to remove that from King Kong's hands. Ang nakakatakot lang dito is ang storya ng Liquid Philippines is dinidiscover nila yung potency ng red side. And ang laki ng chance na nabigyan sila ng opportunity dito, no, na kumuha sila ng side. Kasi super important na makuha nila yung momentum sa game number 1. Kasi sa history ng MSC MPL seasons, sweep lahat ng panalo Wow. ng TLPH. And with that, ang blue side pick, Onyx Philippines, they get that Zushin na yung nabanggit ni Midnight kung gaano ka-importante yung momentum sa larong ito. And I guess if you want momentum, you want a very dominant game number 1. Yung kaya ang kukunin nila, it's gonna be the Ranger Ranger Phobius. for the Filipino sniper. Ano kaya ang idadagdag nila dito? Pwede sila mag-Phobius, pwede sila mag-glue. Ganda ng performance ni Sanford na yesterday. Pero Baksha nga pala. So parang dito sa side ng Onyx, pwede sila mag-secure ng jungle nila. Not sure lang daw kung mag-off sila dito na kumuha ng Hayabusa as early as daw. Yun yung kinagandahan ngayon eh. Pag meron kang Baksha, hindi mo kasi alam kung saan mapupunta, kung sa XP lane ba, kung boss fight ba, or sa may jungle mo. So medyo tricky yung mangyayari dito para sa side ng Onyx, but pwede na sila mag-secure ng XP. Oo. And yung mga XP lane or the Phobius is still open if you want to take that for Onyx Philippines. Pero as we continue the picking phase, Sir Midnight, ano pa ba yung mga pwede natin ma-expect? Mukhang patapos na ang ating first picking phase. Maybe the Hayabusa or the Ling for Onyx Philippines alongside a marksman para kay Blue. Kelra. And ayan na nga, yung Irritel versus the Granger matchup. And ang nakakatakot dito for TLPH, no, is open dito yung possibility na gamitin yung Baksha with an Angela once again for Brusco. May ganun silang flex factor. But there's also the Mathilda for both sides na nagamit na ni JP and ni Brusco before. For now, TLPH, again, no, yung Angela ay open. Pwede nilang kopyahin yung ginawa ng Onyx Philippines dito na si Brusco ay nag-Angela. Kasi si JP may history din ng utility heroes. Oo, yung mga utility heroes si JP kahapon. Nakita natin yung Mathilda, napakalinis at hindi masyadong nakagalaw ang Team Falcons around those games na nakapag-Mathilda si Daddy JP. Available pa rin naman yan. Hindi pa natin sure kung saan nga ba mapupunta ang Baksha na ito. And as you said, Midnight, Mathilda is locked in for Daddy JP. At dahil dyan, double flex na lang ang Baksha na ito. Hindi natin alam kung Carl or Sanford pick. Actually, maganda dito yung sobrang ganda nung Mathilda sa mga naging pick for TLPH at saka naging sagot din nila sa Irithel. Kasi yung concept nila dito, di ba, mabilis na let alone yung Baksha. Tapos how much more later on, pag mas-sustain na rin. So, ang gusto na ma-achieve is mas magiging matagal or survivability pagdating sa team fights. And at the same time, may pantaka sila just in case. And mas mabibilis din na makakapag-farm dito yung Granger. So, Kimi has been banned. Kasi pwede nga naman yung concept na may dalawa kang marksman. That's true. Pwede pa din kasi nilang i-mid dito just in case. Sinabi natin kabilisan. And Ling yung binandito Wow. ng TLPH. So parang fina-force nga nila na medyo leaning towards the utility jungles
para dito sa ating game. Although open pa naman sila Nolan, even Lancelot as their option. And I think with the Lucas ban as well, nabawasan pa yung mga jungles na pwede sanang ilabas dito ng Onyx Philippines. Pero mukhang tatanggalin na nila yung Luo Yi ni Sanji. Ang daming nagsasabi matapos ng performance kahapon, you never give Luo Yi to Sanji. Pero parang yung parehas na mages kasi natin dito, kilala para sa Luo Yi. Last pick, or first pick rather here for TLPH. Naghahanap pa rin sila ng potential XP lane or jungler, pati na rin ang kanilang mid lane. Hindi na ako magugulat kung bigla natin makita dito yung Valier or kaya even Zask para sa game natin, para at least meron kang pang front just in case. Tsaka yung idea kasi na regardless kung meron kang crowd control, instantly makakapag tanggal ka ng sustainability ng isang team pagka yung lagkit na sinasabi natin na doon. Although Eve pa naman is there, Farsa is also available para sa ating game. Pwede kumuha ng XP lane naman para hindi pa talaga alam kung ano yung kukuhanin. Pero yun na yung Farsa na sinabi natin. Nakita natin yung Farsa performance ni Sanji kahapon. Literal melee range feathered airstrike for the outplays. Ibang klase ang micro ng Farsa dito ni Chef Sanji. Midnight last 2 picks para dito sa kupunan ng Onyx Philippines. Ano bang pwedeng makita dito? Maybe X-Borg para kay King Kong, maybe utility jungler. If maghahanap ka ng assassin, Lancelot is also available for Onyx Philippines, considering na baka ito yung pina-force ng TLPH. Pero again, for both sides, no, yung X-Borg maganda sa Onyx Philippines, maganda rin naman yan for TLPH. Kasi nakuha nila yung Farsa, so medyo bawas yung mga heroes na kaya magtanggal ng Firaga Armor. Oo, yung Firaga Armor din talaga yung talagang binabantayan. If you are an X-Borg, kapag kaya ma-burst, medyo pangit mag-X-Borg. Pero mukhang kukunin na nga nila dito, as you said, Midnight, the Lancelot locked in for King Kong at show naman para kay Brusco. Para bang bumabalik tayo ng Season 7, pero ito na, easy Phobius pick up mula dito sa side ng TLPH. This is the Game 1 draft of our Grand Finals. Best of 7 ang ating galawan para dito. At kung titignan yung mga hero nila, Chantel, sino ba sa tingin mo yung makakalamang sa napaka-important at crucial na early game ng Game 1 na ito? Actually, sa early game dito, halos pantay yung dalawang teams natin. Just what happened na in terms of mobility, mas mabilis kasi yung heroes ng side ng Onyx, side ng TLPH kasi meron sila Matilda and even yung Baksha nga dito. It's all about the rotation. Most probably para dito kay Brusco, kailangan lang niyang malaman kung nasaan si Cartesi kasi meron siyang taga-sundo dito sa hero ni JP. Actually, mabilis yung, yung jungle pathing ng dalawang jungles. Palitan lang talaga, no, para sa game number 1. May mga counter pick tayong nakikita, ibang disiplina at ibang mga playstyles. Pero isa lang ang katotohanan, isa lang ang mananalo sa game number 1. It's Onyx Philippines versus Team Liquid Philippines. Welcome to the Grand Finals, Gasters Pasto! Ang unang hakbang sa pagiging immortal ay magsisimula na. Handa na ba kayo, Champions Arena? Grabe! Let's give it up, nandiyan ba supporters ng Team Liquid Cavalry? Make some noise! At syempre, hindi naman magpapatalo ang Sonics! Grabe! Nararamdaman natin yung tensyon. At sinabi nga natin na isa lang ang tatanghaling kampyon bago matapos ang araw na ito. Pero balikan natin muli dito sa Sonics or Onyx, ilalabas ni King Kong yung kanyang Lancelot. Mukhang ito yung pinaghandaan ni King Kong sa buong regular season. Lumabas yung weakness ng Onyx Philippines, yung inability nila na i-flex si King Kong na kapag umabot ng second phase at wala na silang jungle hero, doon sila napupuruhan. Pero ngayon may sagot sila laban sa Liquid Philippines. Lancelot pa sa harap ni Cartesi. Yun nga eh, imaginein mo Carl Tusok, pinapakitaan mo ng Carl TC, sobrang iconic talaga ng hero na yan. And meron pa nga siyang skin, di ba, ng Tusok. Sa kanya pa yan. Sa kanya nahahalin tulad, di ba? Kumbaga may Filipino translation yung teasing nga, sabi ni Chantel, tusok talaga yon. Pero ngayon, nakita natin yung harapan. Of course, onto the top lane, kailangan din natin bantayan dito si Kelra at si Hoeb. Alam naman natin si Kelra, may MSC title to. Meron siya pinangahawakan experience, pero para sa TLPH, ito yung mailap sa kanila Midnight eh. Oo, ilang seasons, ilang taon, ilang MPL yung kinuha nila para masubukan ni Carl yung MSC title. Pero ito, Sanford. Ayun na, magkakasubukan. Phantom Execution and Tornos from King Kong.
Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. First turtle actually available na at sisimula ito ng Onyx. Yeah, it's all about the attendance na nga lang din doon. Pero may namumuong tensyon. Sanford Carl. with Dark Wave at Carl TZ uuntog doon. Ayun na, nabangga. Feather Airstrike. Atras kagad Super Prince. Wala pa siya level 4 dito. Pero nauna ang first blood para sa Onyx Philippines. Si Chanji kagad ang napatay. Pero naman sumama na kagad si Guerra. Kailangan niya ng tulong. And this time ay namatay si Sanford sa laban na yun. Family Sunday! Ano kagad nag-family bonding? Ba- Yung super family, imagine mo yung gold lane nasa turtle, first turtle. Ayan na. Oh, wait lang. Hindi pa pala tapos to kasi nakuha din ng Onyx Philippines yung unang Carl. pagong habang si Carlito ay binababara ng grab King Kong again ang makakakuha. Di pa And this tapos! time, pumasok rin si Busco, meron siyang sipa. Nabitawan na nga kagad at sakto yung target kasi si Sanji ang hinabol pero wings by wings. Para Sanford. makatayo ni Sanford, nakabawi din. Grabe naman, 3 minuto pa lang ha. 1 minute sila nagsuntukan doon. 4 yung namatay. Pero overall, Onyx Philippines taking the advantage. Tinahi ni King Kong yung early skirmish kanina. Maganda yung attempt ni Carl TZ na bungguin kagad si Super Friends with a feathered airstrike na force nila yung flicker. Pero nandoon si Kelra. Nakakuha sila ng 2 kills kagad. And then yung constant zone mula kay Zushin, yun yung naubos na sagot dito mula sa TLPH. Tsaka ayaw talaga nila na somehow ipa-analyze yung nangyari doon sa Ayaw. Turtle. Imagine mo, Turtle, nagkaroon ng triple na score on kill score ang Onyx. And for TLPH, may tila ba nag-audition din sila. Isa-isa silang pinabagsak. But checking onto the rotation naman, mamaya pa natin expect talaga, especially onto our Infinix in-game equipment, di pa naman settled yung kanilang mga first items. Ano pa naman, chillax pa ang mga Onyx peeps dito kasi late game pa technically yung timing nila. Pero for TLPH, malaking concern to kasi you have this lineup na supposedly dapat gana ng early to mid game with the Baksha and Matilda combo. You're supposed to give space for the Granger na kapag umabot sila dun sa Skypiercer timing, malaki yung advantage na nabuo nila. But so far, Onyx Philippines is the one holding that advantage. Yeah, and gusto ko lang balikan yung sinasabi mo about sa rotation. No? Kung titingnan natin at ikukumpara ang Onyx Philippines sa TLPH, talagang malaki ang kalamangan ng TLPH dito. Imagine mo, meron kang Matilda na pwede mag-guiding wing kung saan papunta. Si Sanji naman, lilipad-lipad lang para munting ibon. At ito namang si Carl TZ, gugulong-gulong lang. So kahit saan sila gustong magpunta, go kagad sila. Oh, wait lang ha, go din ata dito. Grabe yung bonding talaga dito ni King Kong na Kirk. At sinabi nga natin, na-expect sana natin sa TLPH yung earlier. Pero Midnight, ano ba yung afford muna ngayon ng TLPH? Kasi hindi gumagana yung Matilda comp nila. Yeah, I'd say let the Carl TZ stand on the front line. Kaso ang problema, binibigyan sila kagad ng Onyx. Ayun na, pinagtutulong-tulungan na dito si Carl TZ. Kumpliga, Phantom Execution ay ginamit ni King Kong para lang makatakas. Kasi alam niya na medyo mahirap ang kanyang pagdadaanan sa kamay ni Sanford with the Dark Wave. And yung ultimate ay available din naman. So ngayon ay pagong. Ay hawakan na rin Brusco. And also, nag-flicker doon si Sanford Midnight. So alam ito ng Supersonics or ng Sonics na tila baka hindi pwede pambigla-bigla dito si Sanford. Yeah, inuubos nila yung oras nung TLPH. And ito yung capacity ng Onyx. Yung lineup nila is meant to just dance around Team Liquid Philippines. You have the Zushin na mangzuzone lang ng mga frontliners na force yung mga mobility spells mula sa TLPH. And even si Brusco at si King Kong, ang dami kasi nilang dash. So even if nag-enjoy dito yung Phobius, wala naman sila ma-convert na kills. Yeah, kumbaga lahat ng oras dito ginagawa lang Onyx time. Pero ngayon, naglatag din si Sanji ng kanyang feathered airstrike. Pero look at the turtle. Ito pala yung dance ng TL. Yun nga. Tsaka may trade din na ginawa doon. Sinuko nila yung pagonga kasabay. Dotore doon sa may bandang ibaba. And 1.4K na kalamangan para sa Onyx Philippines. Pero may salubungan na naman sa gitna. Kaya lang sabi ni Super Prince, hindi, huwag na muna tayo makipagsabayan pa. Ito yung professional buy time ng Onyx Philippines. Alam nila late game sila. Second turtle, usually wala talaga silang pake. Binibigay nila sa kalaban nila, pero it's not for free. Kasi ang ginagawa nila is cha-cha dance. So, cha-cha na dance pa. Yung literal na nakikipaguluan sila against the enemy, and then hahayaan nila si King Kong mag-farm sa kabilang side ng mapa. Pero sa may bandang taas naman, ayaw nila hayaan na malugyan din naman. Of course, doon sila Sanford. Pero Brusco, ito na yung kick. Ayun na, nahuli ka agad at hindi ata makakasapak. Wait lang, si OM nagamit yung flicker. Pero nabigpit din ni Super Prince. Si Kero nakakuha ng kill habang si Kiko ay namatay. Atrasan mo na dito ang Onyx Philippines. Dito na yung rescue. Dito na si Carl TZ at hinahabol si Super Prince. At makakataas pa retribution ni ginamit. Wala na siyang beacon dito pero yung flicker ay na-force din. And this time ay sa may bandang gitna naman Kirk versus Sanford. Kaya lang may kasamang dalawa.
Ngayon, makakatakas ba? Ihinatid din paatras dito si Sanford. Grabe yung atras sa bounty ng dalawang team na to, ha? Pwedeng umabot ng Riyadh yung lipad dito ni Sanford. Pero again, Onyx Philippines, even though namatay si King Kong, nawalan siya ng puncture under the tower, Yeah. nakakuha ng kill na naman si Kelra and si Ohib din yung namatay. So this is just TLPH's timing closing down. Kasi for Onyx Philippines, masaya sila sa trade na nakukuha nila kasi nakaka-farm si Kelra. And somehow, tug of war pala yung nangyayari dito. Kasi meron mang guiding win dito si JP. But imagine, with the Lantern Flare na meron si Super Prince, lagi niyang nami-misplace yung mga inililigtas din. Yun nga eh. Tsaka ang maganda dito no, para sa Team Liquid Philippines, hindi naman sila Let's super go. duper nagpapahuli. Pero sabi na, sige, walang mahuhuli dito sa laban na ito. Nakasipa pa si Pulucho pero hindi sapat para makatulong Sanford? ang kumula ng Onyx Philippines. Si Sanford dito ay dumadamba pa rin. Pero doon sa may bandang iba pa, may ginagawa pa rin si King Kong. Nakakuha naman ng tower dito yung TLPH. They get a kill as well onto Brusco. They are gonna be happy with that. Pero ang matindi talaga dito, yung ngiti nung Sigma Jungler. Ang daming farm ni King Kong na nakukuha mula Oh, sa ito na kanyang naman. pattern. Ayan na, nabitbit si Ohim. Naku po, siya na naman ang naging kabayaran. Habang gulo-gulo Guard, si guard, guard, RTC, ang magiging punta na si Kera. Wala kaganap pa parehas na main damage dealer na magkabilang kubunan. Si Super Prince binababaran lang na natin pa yung kanyang mga kalaban. Pero mamamatay pa rin siya. JP makakaalpas. Ngayon nakasalim daw with the grab. King Kong si Brusco. Ito na, tamakahina. Pinipirmahan ni King Kong. Ngayon naman nandun yung Dark Wave. Pasok si RTC. Tatakas pa din si King Kong. Paano yung gamit niya. Pero si JP magbibigay lang ng extra shield with a guiding wind. Si King Kong ay namatay sa kamay ni Carl. Primal Instincts from TLPH. Pindutan malala. Hindi naabot ni King Kong yung kanyang target. And they get a clap back against Onyx Philippines. Carl TZ as well, finding Kelra on the back line. Ang laki nung kill na yun. That was Kelra being shut down. And with that clash alone, extended clash yun na-eliminate nila yung gap na meron kanina ang Supersonics. Yup. Pero ngayon, babalik tayo. First Lord na kanilang pinagkakaguluhan dito, Burrito. Ayan na, nakuha na yung unang Lord ng laban. Bruce Coleman, ano nagiging target? Hinahabol ni Oheb. Pero dun sa kabilang panic, si Kirk ba ay nagamit na rin yung kanyang spread. Hahabulin si Carl TZ. Meron ba siyang grab? Yes sir, pero go nga ba? Ang Onyx Philippines dito hindi kasi babasagin lang nila yung Torres sa gitna. TLPH getting good recovery from Onyx Philippines. Oheb getting a lot of Wow. kills na pampapawi niya rito ay nakinagandahan dyan. May mga numero yung Sky Piercer niya ngayon. So for Onyx Philippines, hindi na sila ganun kasaya kapag mabababa na yung mga HP nila kasi kahit makipagsayawan sila, isang baril lang, isang kalabit lang ng bala mula kay Oheb ay pwede sila maging kwento. Nung una talaga, to be honest, diba, TLPH, nag-struggle sila na pagkanahin nga yung Matilda onto the early facing. Pero yung mga extended clash pala yung pinakasusi nila dito para mabaliktad. Yes, kasi kapag nawala yung kapag na-burn yung heavy crossbow dito, pwede makapaglaro si Carl TC sa unahan dahil napakakunat ng backshot. Tulad ng ginagawa niya ngayon, napakataas na ng kanyang sustainability, especially with this blade armor. Yung mga damage ni Kelra at ni King Kong, nakikiliti yung Ayun gulong pala, oh. ni Carl TZ. Grabe, napakakuna talaga, no? Parang gulong ng truck kung habulin. Itong si Carl TZ. Alam mo yung gulong ng truck do, kahit sipa-sipain mo, kaya suntok-suntokin mo yung parang wala. Mati kasi ikaw pa masasaktan Ikaw pa masasaktan eh. Oo, kumbaga hindi mga pako, mga tinik ng isda yung mga Oo. dinadaanan niya dito kapag wala nga yung heavy crossbow. Yup. And as we mentioned, balik tayo sa damage dealt naman. Kanina struggling si Sanford, pero siya yung highest ngayon, ha? Yeah, kasi yung ano dito, no, yung mga frontliners ng Onyx na sustain na ng Phobius dito for TLPH. And naa-allow na rin na yung TLPH kapag sumusugod dito, kailangan na isipin ng Onyx Philippines kung mag-e-engage sila o hindi. Kasi si Carl TZ kanina pa, inuuna niya rito yung mga yung mga supporting cast, inuuna niya sila Super Prince, inuuna niya sila King Kong. Kasi pwedeng siya ilabas ng guiding wind. Hindi sila matatakot basta-basta. But for the Onyx naman, kanina lamang na sila. Pero ano ba yung bit of a struggle ngayon? Kasi kahit si King Kong nahihirapan dumash out eh. Yung yung conversion into damage, kahit pa sabihin natin pwede nilang i-kite yung mga heroes dito ng TLPH. So far kasi, yung mga targets na nasa harap ng Onyx dito, ang kukunat eh. Literal, Brusco Brothers, yung Baksha, yung Phobius, allowed lang silang gawin yung mga gusto nilang gawin kasi nga may guiding wind pa, may shields pa nanggagaling mula kay JP. Tapos, yung commitment nila hindi ganun kadali kasi kapag tinamaan sila ng stun, ang daming burst na pwede manggaling sa Liquid, especially coming out from Oheb. Yun nga doon, laking problema talaga or ang daming problema na kailangan mong atupakin Oo. dito sa Onyx Philippines. Kasi bukod sa mabilis yung rotation nila, mabilis sila makaresponde dun sa mga teamfights, ang bilis din ng nagiging action kapag may mga teamfights sila na nililinis. And looking at the Infinix in-game equipment, Midnight,
Kaya rin naman masakit na dito si Sanji. Ito na naman yung pasugod talaga kasi naka-glowing one na nga. And imagine, di ba, wala na siya kakatakutan masyado. Yeah, may Genius Genius 1 pa, Wand. additional penetration, and si Kelra dito hindi pa tapos yung kanyang Malefic Gun, so wala pa yung penetration versus the Blade Armor, and also against the defensive capabilities of the Phobius. Dominance Ice nga lang eh. Yung hawak ni Sanford panlaban nito kay Kelra, pero kasi ang ka-1v1 ni Kelra dito, yung ano eh, yung glue tsaka yung Zushin, ka-1v1 pero dalawa eh, no? Kasama. 1v1 sa dalawa. Di ba? And nakikita naman natin ngayon for TLPH, lamang sila doon sa mga extended, sustainable team fight. Pero mukhang dito rin sa mga pickups gusto nila magkaroon eh. Oo, ang bilis ng responde dito ng Onyx Philippines. Tsaka ng Team Liquid Philippines, right after nung bangga ni Carl TZ, parang bang ano eh, automatic na eh. Alam na yung Sanji na, bitawan ko agad yung Feather Nation. Oo. Doon pa sa pinakadulo, no? Kumbaga ginagawa nilang ano, naglalakad na stun. Well, gumugulong na yun, stun. gumugulong. Oo. Si Carl TZ, kapag may tinamaan, pero strike agad. Tapos nakita mo yung damage Oo. ng Onyx. Kinilitin nila si Carl. Isang shield lang yun eh. Mula rin sa Matilda. Lalo ngayon, kompleto na yung Assault Kiras. Yeah, tumataas yung total heal. Ayan o, ayan o. Kaso ito na naman, Kelra, tatakbo na lang muna. Bandang gitna naman, nahihirapan din sila Super Friends kasi magaling chase, malakas yung TL. Naku, 4v5 itong laban na ito. Si Kirk ay napaspread na rin. Ngayon, magsisimula na King Kong. ang Lord na ito. Hinahabol ata ni King Kong. King Kong Ayaw versus pala Carl. pitin. Sabi ni Carl, sige, King Kong, panoorin mo kasi yung M2 World 2v2. Championship. Ganito mag-Lancelot. Umit na nga si Sanford ngayon na hinahabol. Oy, Pero, sa likod! ay, nakakuha ng kill doon sa may bandang likuran. Naku, 4v4 ang magiging laban. Yung Lord ay i-reach si Sanford ay mapapa-flicker. Habol din si Kirk! Ngayon tatamaan din. And available pa yung kanyang grab. At nakasampa na nga Carlito. Nakuha yung Lord. Pero may magpakat din. Mamamatay ang gold standard. Same with this one. Super Prince ay tutumpa din sa kamay ng TL. Oh my goodness, TLPH, it started off as a mistake na iwan nila si Sanji sa likuran. Maganda yung nahanap na entry point dito ni Kelra, shutting down the Parsa. Pero Cartesi, with a quick turn, binalagan niya yung Lord. Sabi niya, guys, alam kong sinabi ko sa inyo, chill kayo, pero wag niyong iwan yung Lord. Diba kanina nagre-ready pa lang ako na kapalit dalawang buhay dito for the Lord para sa TLPH pero hindi sila pumayag. Oh, Hebdoso going for the double kill. You mentioned Sanji making a mistake pero mission failed successfully pa nga yata yun. Oo, nag-U-turn eh. Si Cartesi sabi niya, teka lang boss, may naiwan ako sa bahay. Bumalik bigla eh, no? Pero mabilis din lang naman na matutunaw ng Onyx Philippines yung Yeah. Lord na dumamba doon sa may bandang itaas ngayon. Round number 2 ba? 2.7k ang gold deal. Yeah. And JP at itong si Carlito, sila lang talaga yung umaabante at nanggugulo sa Super Fam. Pero Midnight, they're getting the right target. Naabot na nila si Sanji pero bakit struggling pa rin ngayon yung Onyx? Wala, nung dumating yung gulong, ang hirap eh. Kumbaga si Kellet sinusubukan niyang butasan, pero sabi nga ni Burrito kanina, kahit anong sipa mo, wala eh. Hindi mo mabutas, napakakunat nung back siya ngayon. And imagine, 2v3 yung laban kanina sa Lord. Medyo malayo na si King Kong, kaya hindi na nakuha yung Lord. And nandoon na si Carl TZ, hindi na siya nagkamali. Na-retry niya na yung Lord this time around. And this puts a big advantage to the side of TLPH kasi ngayon hawak nila yung mapa. Pero ito lumalaki na yung farm dito para kay Kelra. Ang biggest concern na lang ng Onyx Philippines is finding the right target and making sure na kapag nahanap nila si Oheb, wala si Carl TZ sa teamfight. Kumbaga, yun naman yung gusto nila mangyari. Kaso nga lang, lagi hinahain ni Carl TZ sarili niya, ako na lang targetin nyo. Oo, napakakunat ba naman eh. Imagine, ayan tinan mo, Diba? pinagkapas. Grabe. Ano yung Shield of Spirit. And nagpapasalo lang tinan mo, Thornlose ay nagamit din ni King Kong. And hindi man lang bumabakat doon Ayan na sa naman. HP bar ni Carl. Ayun, hinil lang pabalik. Diba? Ayun na nga yung kill. Ngayon, Sanji, Federers ginagamit. Si Kirk ata magiging target din dito. Nakasama naman yung grab. Pero gugulong-gulong din si Carl. Si Ginamit Carl! yung retribution. Si Carl! Ay, pinuntahan ka agad si Carl pero kailangan tumakas. Grabe! Kaya lang nakakuha din ang kill. Kirk ang natumba. 4v5 ang magiging laban. Naka-flow naman yung Onyx Philippines sa may bandang itaas pero pwedeng sumugod dito ang TL. And hindi pa sila tapos, lumalaban pa sila. May minion wave pa sa gitna ng lane. Onyx Philippines can they defend. Nalinis naman with the Thorn Rose. Pero look at Carl TZ. Kita mo yung teamfight kanina. Oo. Sabi niya, hahatiin ko yung teamfight ng Onyx. Tsaka Pinasok niya yung Iritel. Tsaka nandun siya sa KK connection. Anong connection? Sige, pagsasabayin ko kayong harangan. Sabi niya, wag niyong lalapitan yung baby cakes ko. Tama rin naman. Carl TZ 2025, ready na sa mature roles. Grabe ka naman, Carl. Napaka-clingy mo naman. Ayaw mo na may tumatabi sa baby cakes mo. Okay lang yung pagiging seloso niya dito ay gumagana. Naging selfish man, pero pumapabor kasi to para sa Team Liquid at ngayon.
Very selfish approach din talaga yung ganun kasi alam niya, for the Onyx Philippines, walang shredder. Oh, tsaka na-realize ko, sabi niya, tatlo tayong K. Tara, sama-sama tayo. Oh. Uy, wait lang, hinabol na si King. Ayun na naman, ayun na naman, oh. Execution na force kagad. Cartesi. Pero si Cartesi, hinahabol pa rin niya, pero nasa lupong. Di Brusco dito, available naman yung kanyang immortality. Pero dadaba si Kirk. Siya na sa nag-absorb likod. ng damage. Siguro hindi nila alam, nandun sa may right mid. Sprint, Left sprint, mid push. Pasok si Sanford. And this time, nakasalib din itong si Kirk. Pero inilalayo lamang doon sa super farm. Look, Cartesi! Kaya na napagtutulungan na! Tumba si Kirk, ladies and gentlemen. 4v5 ang magiging laban. Si Super Prince, pina-flashlightan lang niya si Cartesi. Pero walang Oh my mapapapigil. goodness. Grabe yung barricade na ginagawa dito ni Carl. Ayan, No oh. joke. If ikaw ang Onyx Philippines, bad trip ka na rin sa backshell to. Wait lang ha. Naku, naubos ata. Naku, No, wala no. na ata sa dash. And si King Kong, kailangan lang sidestep. Pero nandoon si Oheb at monster kill na siya. TLPH outmaneuvering Onyx Philippines. Very well covered. Yung What? efforts nila dito. Ah. Prince! Grabe, 2 bagsak. Damage sa isang katutak. Diba? Talagang siksik-lik-lik na naman yung nakikita natin. And it all started na naman sa pag may napapansin si Carl. U-turn lang ako pabalik. Oo. Gulo-gulo na naman. Grabe ito. Na-miss ni Oheb to. Sabi niya, ganito ako nung naglaro ko dati nung nasa blacklist pa ako. 4 Protect 1. 4 na miyembro ng TLPH. Hinaharangan yung Onyx Philippines. Hindi mahanap ni Kelra yung favorite niya na 1v1 sa mga Granger. Kasi ang nasa harap niya, yung gulong ng Liquid. Oh, tsaka hindi lang yun ha. If ever man kasi na maipit si Oheb, nandiyan palagi si JP. Diba? So umaangkas ka agad siya kay JP. Dad, hatid mo ako. Dad, Oo. sunduin mo ako. Iba na. Ginagawa ni Brusco yung best niya kanina nung hinabas si King Kong. Hinarang niya yung sarili niya Yes. para sa kanya mauntog. Pero Midnight, with what is happening right now, they getting the lot of ideas. Maganda yung targeting. Pero yung struggle, ano bang pwedeng i-answer talaga dito kay Carl TZ? Kailangan talaga makahanap ng ng ibang angle dito. Actually, yung solution mo kay Carl TZ is huwag mong pansinin yung backshot sa totoo lang. Kailangan nilang ma-zone yung ibang members dito no na para makapagbigay ng entry Kailangan. entry point kay Kelra. Siguro sipa, magical kick mula rito kay Brusco onto Oheb, pero so far kasi ang hirap gawin yan kasi kanina pa sila hinahunting ni Sanford eh. A lot is at stake doon sa sipa na yun. Pero bandang baba, nagon yung puwersa ng TLPH. May Lord silang kasama dito, Burrito. Mukhang makakabasag na naman sila ng torre. Hindi makalapit yung mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero Uy! sumama na rin si Sanji. Sugot. Nilayo pa yung position na yun. Ngayon si Bruce Herman kailangan matras. Papasok si King Kong dito pero ang baba na ng kanyang buhay. Namatay na kagad si Monster Mage. Kelra, Lord Kelra! available pa. 4v5 magiging laban. King Kong pinipilit lang dumipensa. Same with Brusco. Si Sanford ay buhay pa rin. Nagtatatalon na. And this time ay makakasalib din itong si Kirk. Ilalayo mo na din ng Team Liquid Philippines. And si King Kong, busy lamang siya na Oh my yung mga goodness. wave. Ang kakapal pa ng mga minions Lumipad. dito. Ngayon si Petro Joyce ginagamit din ni Sanji. At kailangan Oh, inumayo. King Kong! Pero si King Kong ay nakapitas din ng isa. Kirk, nagiging ano na siya dito. Sinasalo lang niya lahat ng mga bala mula kay Oheb. Lalayo muna dito at Team Liquid Philippines at upos sa mga base turrets. Makaka-defense pa ang Onyx Philippines. Magandang play mula kay King Kong, shutting down Sanji. Actually, 3 yung nag-try. Yeah. Papatay yung Farsa. Try until you succeed. Nakuha naman nila yung kill dito kay Farsa, pero super commendable nung pwestuhan ni Oheb. Tama. Hindi siya nag-overextend. Nandun lang siya sa likod ni Carl. Nasa likod siya ni Sanford. And lagi naka-ready yung guiding wind. Katulad yan na sinabi mo, you have to look at it at a different angle. Nakuha ni King Kong yung magandang angulo nga doon. Kung 3 na kayong sumubok, akong pangatlo, this is going to be the charm, kumbaga. At ngayon, for TLPH, sabihin man natin nasimot nila yung base, pero medyo delikado na nare-reach that far si Sanji. Yeah, kumaga may nakikita ng butas dito ni King Kong nilaro, pero konting error na lang ay actually yun yung nakakatakot ng for Onyx Philippines. Pag nagkamali ka pa, base na lang yung naiiwan. Oh, ang hirap nito no para sa Onyx Philippines pero hindi pa rin imposible. Nakikita na natin yung damage ni King Kong and yung right targeting mula doon sa kanyang mga puncture, tornos, phantom execution. Sobrang hirap kalkulahin yan kasi once na hindi ka makatama doon sa puncture mo, mahihirapan ka ng makaalpas lalo na. Sama-sama palagi ang TL. And you mentioned nga na hindi na nila afford yung errors man yan or window na ibigay sa TLPH kaso ipo-force na naman nga yata ito! Ayun na, sumama na kagad ang Team Liquid Philippines at diretso na sa kanilang stampede. Sanford dito, sinasalo lang yung damage. At aras mula Super Freeze, ang baba ng buhay, down to 40%. Pero si Cortese, medyo Nahanap pumupunta dun sa kabilang street, pre. Hinaharap niya si King Kong, pre! Sabi niya may Lancelot dito. Kung ako yan, dito ako pupwesto eh.
Parang Di ba? kulang daw yung recipe. Parang may Oo. kulang nagtatago. Pero Kulang. ngayon, Kulang yung K. Oo nga, no. Binilang. Kasi tatlo yung K eh. Ando si Kirk, napatay na natin si Kirk. Oo. Si Kelra, nakita na natin. Ba't parang kulang ng isang K? nasan yung King Kong, di ba? At tama naman yung inala niya. Maganda yung idea dito for TLPH. Hindi sila nakakampante hanggang di nakikita sa mapa sa King Kong. Pero yung lore dito ay masisecure ng Team Liquid. Yeah, masyadong malayo si King Kong doon. At feeling ko, ibinigay na rin talaga ng Onyx. Ang sinecure lang nila doon ay dapat wala nang mapitas at mapatay pa. Ito pa yung malala, syncable yung waves. Tatlo yung pwede nilang isync dito. May naka-hold pa sa may middle lane. Pwedeng pwestohan ng Liquid Philippines dito yung bot as well with CarTZ kasi may mobility siya para makahabol. Hala. Hindi lang na-clear yung wave sa mid. So, mauna nang pumasok yung sa baba. Pero tingnan mo si CarTZ nandun sa base. Ayan Ayan, na naman. Medyo yung U-turn dito ang ibang mga members ng Onyx pero Ay. mamarcha yung Lord na dadadala na Team Liquid! Aray! Kupo, napakababa ka ng buhay ni Super Brains. Kaya papasok din si Kirk. Kalahati ang kanyang buhay. Bruce kayo matras na rin. Habang si King Kong pinipili niya din si OM at si Sanji. Kaya lang masyado maganda ang posisyon. Pop yung mimo ni Brusco. Gugulong na si Carl. Sino magiging puntirya? Ngayon nabit-bit ni Super Brains. Si Brusco ay namatay. Isa nakakanalapat humba. Hindi nila maabot King Kong! si Sanji. King Kong! At si OM. At makakadalawa na si OM. King Kong as well ay tutumba. At ang cover niya kukuha ng Game 1. A great start para sa Cavalry, taking that first game win for our Grand Finals. UB Express ang pinakita sa atin ng Liquid. Sang malaking tanong, paano mo nga ba kaka-counterin to? Ilang teams ang nagtangka? TLPH, pinakitaan ng Super Fam. Unang laban pero siksik ang aksyon. At hatid sa atin para himayin ang aksyon, Chantel and Umi, kayo na muna. Maraming salamat sa ating mga casters at nagbabalik nga po tayo dito sa ating panel. Umi pa rin kasama si ate mo Chantel para himayin ang game number 1. Tumagal agad ang ating game 1. Umabot tayo naglagpas na 20 minutos. Oo, tsaka na dito parang akala natin yung magiging trajectory ng game natin magiging mabilis lang. Kasi yung Onyx Philippines kanina na nanalo early game. Tapos biglang binaliktad dito ng side ng TLPH. At makikita na nga natin kung sino ang ating MVP or game 1 MVP, Daddy JP. On this Matilda, nakita na natin kahapon kung ano nga ba yung kaya niyang gawin on this Matilda pick. At mukhang ito na yung magiging hit niya ng playoffs dahil para bang ang taas ng win rate ng Team Liquid Philippines on this Matilda. Oh, ito yung sinabi natin kanina nung nilabas yung statistics ng dalawang post 5 na very evident in terms of kill participation tsaka yung damage taken for JP na talagang meant siya to be a post 5 or tank user na more on utility yung gagamitin niya. Kaya kill participation niya is 100%. You have 15 assists out of that game. So masasabi natin dito for the TLPH, it makes perfect sense kung bakit meron sila dito Matilda, Phoveus, and even Baksha. Tapos meron kang high damage na marksman. So with this 3 frontrunners, yung Matilda and yung sinabi natin na Baksha and even Phoveus dito, naging madali for the side of TLPH na i-target kung sino yung gusto nilang puntahan. Kasi you have the Circling Eagle, tapos biglang pwede pa mangbangga yung Baksha, and at the same time, you also have the Dark Wave for Sanford Zero. Ang dami nga talaga nilang ways para makapasok sa backline ng Onyx Philippines. But as we look at the MVP highlights, kita din naman na may mga moments ng Onyx Philippines during the early game. I think it was up until to the 7-minute mark na lamang ang ng 1,000 ang Onyx Philippines. At kita naman na pumapalag sila sa early, pero the moment na nakuha na ng Team Liquid Philippines yung pinakauna nilang Lord at mas lalo na yung pangalawa at yung mga sumunod pa ay palaki na lamang ng palaki ang kanilang gold lead as we went to that almost endable push. Nakakala ko yun na talaga yun because that was an evolved Lord. But with a great defense na nagmula sa Onyx Philippines 20 minutes in, ay nakakita pa tayo ng isa pang Lord reset. Oh, nagkataon lang talaga na nasira lahat ng inhibitor turrets doon sa initial na Lord. Ayan. Actually, yung pinaka nag-deal pa nga ng damage doon sa mid lane inhibitor turret was the minion wave. And I gotta say for Onyx dito, tama yung sinabi mo na maganda yung naging defense nila doon. Pero kasi nung last Lord na, ang hirap na. That's true. Makikita mo na sinulong ni Brusco tsaka ni Kirk yung sarili nila. Pero kasi yung damage mo doon sa minion wave, yung minion wave na sobrang kapal, ang hirap nun para kila King Kong and even kila kahit sila pa yung pinaka main damage dealer for the team. At kita naman na tumagal talaga ang ating game number 1, 23 minutes bago tayo nakakuha ng una nating panalo in this best of 7 series.
So pakiramdam ko gagabihin tayo dito, Chantel. And looking at the stats, I have to say that Sanford did so well sa pagzone out kay King Kong at pati na rin dito kay Kelra. I think during the last fight doon sa pag-push nila ay natulak ni Sanford si Kelra para mag-back ng 2 beses. And I think that's one of the more crucial defenses. Pero isa sa mga masasabi naman natin nagbigay talaga ng advantage rather para dito sa TLPH ay yung hindi nakakalapit si King Kong ng sabihin na natin hindi at all doon sa ating mga Lord. Saka ano kasi siya yung laging binabangga, laging may nakaharang. If ever man nakaredy agad si Sanji, with the assist dito, yun lang may pinaka naging kailangan niya. At the same time, kailangan kasi nila ng fast clear na minion wave. So you have 2 mid lane heroes na mabilis na alone mag-clear na minion wave. Tapos yung heroes pa na yun is mahirap din na pasukin dito ni Brusco. So it came to a point, yes, that you have immortality, you are Brusco. Pero kasi, yung sustain ng TNPH, gaya ng binanggit natin, is not that easy for Kelra to shred even with King Kong na hindi nga makalapit. Although kung titignan natin, 56k and 49k apiece for King Kong even Kelra para dito sa damage nila. Pero kasi, yung mga heroes naman sa ng TNPH, sabay-sabay. Or parang meron kang pwedeng ibuong symphony with the layering of skills. Kaya kung mapansin natin for JP, 15 assists, again, MVP of that game. Si Kirk dito medyo umaray with the 228,000 na kinuhang damage. OM was our carry and also our rich guide with 869 gold per minute. Alam mo, naging struggle talaga para kay Kirk itong larong ito. Talagang siya yung tumatangke ng mga bawas na nagmumula sa ating carry and BPI rich guy once again na si Oheb. Hindi na talaga niya matatakasan ang mga allegations na wala or meron. Napakadami niyang pera. Kitang-kita din yan sa ating game number 1 dahil siya ang ating BPI rich guy. Yung simula, as usual, hindi natin masyadong nakikita yung mga damage up until that Sky Piercer mark na mabibisita naman natin mamaya kung kailan niya nakuha at kaya din biglang nag-spike yung gold nila. And I think what I loved about OF's performance here is kapag may sure na na-kill, katulad na lamang nung pitas kay King Kong around the 17-minute mark, kinailangan niyang mag-flicker para makuha yung kill na yun. But that was a flicker well spent. Napapansin natin ngayon sa ating mga gold laners na talagang pumapalag ay kayang-kaya nila at alam nila kung kailan iba to yung flicker para sa mga importanteng kill katulad na lamang nito. Pero sa ngayon ay babalikan muna natin ang mga key moments ng ating laro. So for our game kanina, ang daming mga moments kung saan sobrang